Yung show kasi it's romantic comedy, naughty, may pagka-naughty siya. So, gaganap ako dito as Agatha Samaniego, ka-business partner ni Juan, which is si Dennis Trillo. Yung personality ko kasi dito sa serye na to is very strong, tapos medyo confident ako sa sarili ko. Parang feeling ko lahat ng gusto ko, makukuha ko kagad, yung gano'n. Third wheel ka ba dito? Parang sagabal ka ba doon sa relationship na heart Dennis? Yung sa istorya kasi parang hindi ko naman pinalano. Yung parang hindi ganun yung setup eh. Parang ang mangyayari is, dahil nga lagi kami nagkakasama ni Juan, so parang marirealize ko na parang nagugustuhan ko siya because of yung mga galing niya. So parang na-challenge ako lalo na, kasi parang ang nangyayari, pinipigilan niya yung sarili niya na magkagusto sa akin because nga married na siya kay Happy. So, may naging peg ka ba dito? Meron ka bang parang pinagbasihan ng character? Pinagbasihan ng character? Parang ano ba? Parang pinagbasihan ng character dito? Parang wala naman po. So, paano ka nag-prepare for the role? Diet. Kasi medyo tumaba po talaga ako dahil kakakain kasi sobrang lakas kong kumain talaga. In workshop din pala yun. Nag-workshop din po ako para medyo mailabas lang yung medyo funny side ko. Yun. Ayun. Kasi nag-start ako talaga sa TV5. Doon ako nag-start eh. Nag-dancer ako doon sa show ni Kuya Will. Tapos after that, pumasok na ako ng modeling industry. Tapos doon na nag-start, nag-FHM cover ako. Tapos nag-pards. Kinuha kasi ako nila Boy 2 for music video. Then doon na nagsimula yung pagpasok ng bubble gown. Tapos anong pakiramdam mo nun? Kasi yung Porcupine Miley video, yung viral. Anong pakiramdam mo nun? Bigla ka nakilala dahil doon? Actually, hindi ko naman siya in-expect na magba-viral kasi sobrang daming girls at boys ang gumagawa ng ganong video Dub Smash. So ako, tinaray ko lang. Sabi ko, try ko nga to kasi ay ko nakikita sa newsfeed ko na ang daming nag-video. Sabi ko, try ko nga. Tapos hindi ko expected na ganun magiging kalakas yung effect niya sa tao. Tapos yun, nag-viral siya. So happy naman din ako kasi nagamit ko siya sobra. Yung pagka-viral niya. Speaking of pagiging viral, recently yung mga clips mo from Bubblegum, nagiging viral din. So, sa tingin mo, bakit kaya nagkaganon yan? Siguro, kasi actually, di ba parang hati naman din kasi lagi yung tao. Merong positive, merong negative. Pero, tingin ko naman kaya nila nagustuhan kasi nga, syempre, Bubblegum is a comedy show. Alam naman natin na noon pa man, madami na talagang nanonood ng Bubblegum. Hindi lang din talaga maiwasan na mayroong mga negative comments. Like, kasi syempre yung pinipeg ko sa Bubblegum is sexy, ganun lagi yung mga eksena ko. Actually, ang gusto ko talaga is drama. Gusto kong mag-drama talaga. Yun yung pinaka-dream ko. Tapos magkaroon ako ng isang sariling teleserye na ako talaga yung bida. Leading man, parang ang dami nila. Parang lahat ata ng kapuso natin. Parang gusto ko makapartner sa trabaho parang wala pa naman. Siguro kung sino na lang yung i-partner sa akin, syempre trabaho yan, di ba? So, anything goes. Wala kang showbiz crush? Parang wala. Parang wala. Secret na lang. Sobrang bait. Para lang kaming naglalaro sa sa set. Tapos as in parang casual lang. Alam mo, magkakaibigan, magkakabarkada. Sobrang professional. Wala akong napansin din na parang negative na. Uy, kasi 'di ba bago ako, ganyan. So lahat sila talagang welcome ako ng mainit. I mean, yung pagtanggap nila sa akin as syempre nga bago ako sa Bubblegum. So ayun. Okay naman. Wala special affection? Wala. Wala naman. Ayun, nag-start lang yun kasi may kumuha lang din sa akin na agent, tapos sabi, baka gusto mo i-try mag-modeling. So ako, try ako. And then, after that,
sinalang lang ako sa car show. So, ang gagawin lang kasi doon, siyempre pag car show, tatayo ka sa tabi ng car, and then maraming photogs, and all the people, pipicturean ka nila, post-post ka lang doon, nakatayo ka. So, ganun yung trabaho. Nag-stop na po. Nag-stop na. Kasi kailangan ko na magtrabaho for my family. And you're taking dentistry. Before mapagpatol talaga ako. As in, binabasa ko lahat ng comments, tapos isa-isa ko silang sinasagot, ganyan-ganyan. Pero, later napag-aralan ko na hindi naman kasi kailangan talaga papatulan. Kasi kung sana lang silang mananahimik Alam mo kasi pag pinapatulan mo sila, tuwan-tuwa sila. So, lalo ka nilang aasarin. So, at saka yung mga negative naman kasi na sinasabi nila, alam ko naman din sa sarili ko na hindi totoo. So, ayun. Hindi ko maitatangi yun. Lalo na nung nag-start ako ng modeling. Marami talagang ganun. Pero kasi ako sa akin, meron ako talagang paninindigan. Tsaka, alam ko sa sarili ko na merong nilaan yung Diyos sa akin. Na alam mo yun na kahit hindi ko pa ngayon makuha yung mga ganung bagay, alam ko someday makukuha ko yan Parang ganun. Recently, nag-rant ka dun sa Facebook mo na parang like yung sa showbiz, kasi before nag-post lang ako na sabi ko sana one day makakapasok din ako ng showbiz. Tapos 'di ba, andito na ako ngayon. So, ayun. Kasi tungkol sa sinabi mo sa pagsusuot ng damit na how you were judged based on kasi hindi may iwasan ganun talaga yung ibang tao, 'di ba? Parang kung anong nakikita nila, i-judge ka nila base dun sa nakikita nila. Parang like, kung halimbawa magsusuot ka ng, like ako, sexy kasi talaga ako manamit Ang iniisip nila sa akin, syempre parang malandi, yung mga ganun ba? Pakawala, yung mga ganun. May effort ka ba na yung para maalis sa kanila yung ganun? Tulad niya, nag-ibis ka ba ng medyo masarado? Dalawa kasi yung parang personality ko. Minsan pa sexy ako, minsan pa sweet girl. Like ngayon, sweet girl yung attire ko. So, ayun. Sino ba? Parang wala naman ata akong crush. Gerald Anderson. Girl crush. Megan Fox. Jeans, crop top. Megan Young. Girl, kasi. Parang lahat ata kinakain ko. Kanin, jarot, rice. Drama, horror, pero yun horror queen, charot. Horror queen? Actually, hindi, meron mga ganon. Hindi may iwasan yung kausap mo pero hindi sa mukha nakatingin. So ako tinatakpan ko na lang siya ng hair. Parang ganon.